이 시간 우리에게 주신 하나님 말씀은 에스겔 36장 24절로 38절에서 보겠습니다. Basahin po natin ang salita ng Diyos sa aklat ng Ezekiel, chapter 36, verse 24 to 38. 한 절씩 교도하십시다. Ating salitang basahin. 내가 너희를 여러 나라 가운데서 인도하여 내고 여러 민족 가운데서 모아 데리고 고국 땅에 들어가서 Ako'y magwiwisik ng malinis na tubig sa inyo. Kayo magiging malinis sa lahat ninyong karumihan. At lilinisin ko kayo sa lahat ninyong mga Diyos-Diyosan. 또 새 영을 너희 속에 두고 새 마음을 너희에게 두되 너희 육신에서 굳은 마음을 제거하고 부드러운 마음을 줄 것이며 Aking ilalagay ang aking spirito sa loob ninyo. At palalakarin ko kayo ng ayon sa aking mga tuntunin. At magiging maingat kayo sa pagsunod sa aking mga batas. 내가 너희 조상들에게 준 땅에서 너희가 거주하면서 내 백성이 되고 나는 너희 하나님이 되리라. Lilinisin ko kayo sa lahat ninyong karumihan. Aking patutubuin ng trigo at aking pararamihin. At hindi na ako magpaparating ng tagutom sa inyo. 또 나무의 열매와 밭의 소산을 풍성하게 하여 너희가 다시는 기근의 욕을 여러 나라에게 당하지 아니하게 하리니 Kung magkagayo inyong maaalala ang inyong masasamang lakad at ang inyong mga gawa na hindi mabuti, kayo masusuklam sa inyong sarili dahil sa inyong mga kasamaan at mga karumal-dumal na gawa. 주 여호와의 말씀이니라. 내가 이렇게 행함은 너희를 위함이 아닌 줄을 너희가 알리라. 이스라엘 족속아 너희 행위로 말미암아 부끄러워하고 한탄할지어다. Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, sa araw na aking linisin kayo sa lahat ninyong kasalanan, aking patitirahan ang mga bayan at ang mga gibang dako ay muling matatayo. 전에는 지나가는 자의 눈에 황폐하게 보이던 그 황폐한 땅이 장차 경작이 될지라. At kanilang sasabihin, ang lupaing ito na naging sira ay naging gaya ng halamanan ng Eden. At ang sira, giba at wasak na mga bayan ay tinatahanan na ngayon at may pader. 너희 사방에 남은 이방 사람이 나 여호와가 무너진 곳을 건축하며 황폐한 자리에 심은 줄을 알리라. 나 여호와가 말하였으나 이루리라. Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, bukod ba dito'y hahayaan ko ang sambahayan ni Israel na humiling sa akin upang gawin ito sa kanila, paramihin ang kanilang mga tao na parang kawan. 제사 드릴 양 때 곧 예루살렘이 정한 절기의 양무리 같이 황폐한 성읍을 사람의 때로 채우리라. 그리한즉 그들이 나를 여호와인 줄 알리라 하셨느니라. 아멘. 이스라엘 회복의 약속이라는 제목으로 말씀을 받겠습니다. Ngayon po ang mensaheng tatanggapin natin ay may pamagat na ang pangako ng pagpapanumbalik sa Israel. 에스겔 36장은 에스겔서에서 가장 중요한 복음 내용을 담고 있습니다. Itong Ezekiel chapter 36 ay naglalaman ng pinakamahalagang bahagi ng aklat ng Ezekiel. 그리고 이 에스겔 36장은 크게 두 부분으로 나눠져요. At ito ay nahati sa dalawang malaking bahagi. 1절부터 15절까지는 이스라엘 땅에 대한 예언입니다. Ang verse 1 to 15 ay mga propesiya patungkol sa lupain. 16절로 38절은 이스라엘 백성들에 대한 예언이에요. At ang verses 16 to 38 naman ay mga propesiya o hula para sa mga tao. 전반부 땅에 대한 예언은 가나안 땅이 회복되는 것을 말씀하십니다. Sa propesiya tungkol sa lupain, ito'y tungkol sa pagpapanumbalik sa lupain ng Kanaan. 가나안 땅은 하나님의 백성들에게 주신 땅이기 때문에 에돔이나 바벨론이나 그 누구도 차지할 수 없다는 거예요. At dahil ang lupain ng Kanaan ay ibinigay sa bayan ng Diyos, hindi ito okupahan ng mga Edomita o ng Babylonia. 그리고 지금 하나님의 백성들이 망한 것 같으나 그 하나님의 백성이 회복되어 그 땅에서 번성할 것이라는 내용입니다. At ang nilalaman din nito na tila bigo ngayon kung titignan ng bayan ng Diyos, ngunit andun yung pangako ng papanumbalikin sila at sila'y mananagana sa lupain. 그러면 첫 번째로 가나안 땅을 회복시켜 주시겠다는 약속을 우리가 살펴봐야 되겠습니다. Una sa lahat, tingnan natin yung pangako ng pagpapanumbalik sa lupain ng Kanaan. 본문 6절을 잘 보세요. 하나님께서 가나안 땅을 이스라엘 백성에게 주셨습니다. Tingnan natin mabuti sa verse 6, sinasabing binigay ng Diyos ang lupain ng Kanaan sa kanyang bayan, sa Israel. 근데 이스라엘이 그 땅을 심히 더럽혔기 때문에 진노하셔서 여러 나라의 포로가 되는 심판을 내리셨다는 것입니다. Ngunit dahil dinumihan nila ang lupain na matindi, ay nagalit ang Diyos at nagpadala ng mga paghatol na sila'y maging mga bihag ng maraming mga bansa. 그런데 오늘 21절에 그러나 이 이스라엘 족속이 들어간 그 열국에서 더럽힌 내 거룩한 이름을
내가 아꼈노라고 말씀하세요. Yung sa verse 21, sinabi ng Diyos na sa mga tao na ito na dinumihan ng mga bansa kung saan sila'y napalibutan ng mga ito, andun yung matinding tuon ng Diyos. 그대로 놔뒀다가는 하나님의 그들에게 주셨던 하나님의 이름이 더더욱 추락하여 없어져 버릴 그런 위험한 상황에 놓여 있음을 지금 말씀하시는 거예요. Sinasabi rin ng Diyos dito, yung kalalagayan ng mga tao na sila nga ay nasa pagiging bihag at andun na sila ay napabayaan. 하나님께서요 이스라엘 백성을 열강의 포로가 되게 하셨어요. Niyaan ng Diyos sa iba't ibang mga panig nang basta sila ay mga kalat. 그러나 그들에게 둔 하나님의 이름이 더 이상 없어지거나 더럽혀지지 않게 하시고자 다시 돌아오게 하시겠다는 거예요. Ngunit sila ay papanumbalikin muli ng Diyos na ang pangalan ng Diyos ay hindi na muling mawawala o madudumihan. 이런 역사가 없었으면 우리 안에 우리가 그리스도 예수님을 붙들고 믿음 안으로 들어올 수 없었을 거예요. Kung walang kasaysayang ito, maaaring hindi tayo makapapasok sa loob ng Panginoon Kristo o mananampalataya. 자꾸 하나님의 이름이 더럽혀지기 때문에 그 백성을 다시 가나안 땅으로 돌아오게 하시겠다는 것입니다. Ngunit dahil patuloy na andun na dinudumihan nilang pangalan ng Diyos, sila ngayon ay babalik muli doon sa Kanaan. 오늘 본문 35절에 보면요. 사람이 이르기를 이 땅이 황무하더니 이제는 에덴 동산같이 되었고 황량하고 적막하고 무너진 성읍들의 성벽과 거민이 있다 하리니라고 말씀하셨어요. Sa verse 35, sinasabi ang lupaing ito na naging sira ay naging gaya ng halamanan ng Eden. At ang sira, giba at wasak ng mga bayan ay tinatahanan na ngayon at may pader na. 하나님께서는요. 이스라엘의 남은 자들로 하여금 이 하나님의 계획을 붙들고 70년간 바벨론에서 회당 운동을 통해 종교 개혁을 이루게 하셨습니다. Nakita natin yung natatanging plano ng Diyos para sa mga nalabi ng Israel na matapos ang pagkabihag in 70 years, sila ay papanumbalikin at tatay muli. 이때 쓰신 사람들 여러분 잘 알잖아요. 다니엘, 에스겔, 사드락, 메삭, 아벳느고, 에스더, 모르드게 많은 사람들을 사용하셨어요. At kilala natin yung mga tao na ginamit ng Diyos. Andun si Mordecai, andun si Esther, at marami pang iba. 특별히 다니엘을 통해서요. 이 바벨론의 역대 이 왕들을 섬기게 하시고 그들에게 답을 주게 하시고 다니엘이 바벨론의 가장 중요한 박사원의 원장까지 했어요. At maging si Daniel, makita natin na siya itinalaga na isang gobernador doon sa Babylonia at itinalaga na pinuno ng Doctorate Institute doon. 제가 생각해 봤을 때 그 박사원 바벨론에서 가장 높은 교육기관이요 연구기관인데 그것이 다니엘을 통해서 신학교가 되어졌을 것이라고 생각이 돼요. At sa sarili kong kaisipan, ito yung pinakamataas na sentro ng edukasyon na itatag yung theological seminary doon, itong si Daniel. 모든 학문 위에 신학이 최고의 학문인 것입니다. Na higit sa lahat ng anumang edukasyon ay mas nangingibabaw ang theology. 그래서 저 천문학이랄지 여러 가지 자연과학이랄지 모든 이제 이 지상 학문들을 총망라하며 거기에 지도자로 신학 훈련을 시켜서 각 회당 지도자로 보내신 것 같아요. At anumang linya yan o anumang subject to may natural science o iba, ang lahat ng ito ay nagkakaisa at sila ay nagtatatag ng kanya-kanyang mga pinuno sa mga ito. 그래서 하나님께서 이스라엘 백성을 열강의 포로가 되게 하셨지만 하나님의 크신 뜻이 있어요. At sa kabila na nagkalat ang bayang Israel, andun yung natatayang plano ng Diyos. 이제 종교 개혁을 이루게 하시고 그런 일이 있습니까? 70년 만에 바벨론의 이 왕이요 이스라엘을 비롯한 모든 이제 이 다른 열방 망해서 전부 포로로 와 있는 이 모든 사람들을 원고국으로 돌아갈 수 있도록 조치를 했어요. Parang sa gawa yung religious reformation na paano nangyari na 70 years naging bihag sila at ngayon sila ay papanumbalikin muli. 그래 이제 다시 뭐 스룹바벨들을 통해서 이제 와서 성벽을 쌓고 성전을 짓는데요. 본문 35절 보세요. Sa verse 35, ang kita natin na muli tinayo nila yung Zerubbabel Temple at nagtayo sila ng mga bagong pader. 사람들이 이르기를 이 땅이 황무하더니 이제는 에덴 동산 같이 되었다고 말하고 있잖아요.
na sinasabi sa paningin ng mga tao sa paligid, sira ito, giba, wasak, ngunit itatayo itong muli tulad ng Hardin ng Eden. 성벽들도 철저히 무너졌는데 황량하고 적막한 무너진 성읍들의 성벽과 거민이 있다 하리니라고 말씀하셨어요. Ito ay mga guho, ngunit ang bayan na ito ay magiging tatahanan na ngayon na may mga pader na. 이게 회복의 역사지요. At ito ay kaganapan ng pagpapanumbalik. 그래서 하나님께서는 이스라엘의 남은 자들로 하여금 이 하나님의 계획을 붙들고 70년간 바벨론에서 회당 운동을 통해 종교 개혁을 이루게 하신 것입니다. Kaya sa mga nalabi ng Israel, doon yung natatangi na pangako at plano ng Diyos na religious reformation at ginawa nila yung synagogue movement doon. 전쟁에서 패해서 다 죽고 이제 포로로 잡혀온 사람들만이 남았는데요. 이 70년 후에 다시 회복되리라고 생각한 사람은 아무도 없었어요. Sila na natalo noon sa labanan at naging bihag na ibang bayan, sino mag-aakala na in 70 years sila ngayon ay papanumbalik? 이해가 안 되는 말씀이라도 불가능하게 여겨지는 말씀이라 할지라도 붙들고 기도하라는 거예요. Sila imposible at napakahirap na mangyari, ngunit dapat napanghawakan pa rin ito at ipanalangin. 그래서 바벨론에서 회당 운동을 하면서 70년간 이 말씀을 붙들고 기도하게 하셨어요. Kaya nga doon sa synagogue movement, in 70 years, pinanghawakan nila yung salita ng Diyos at nanalangin sila. 오늘 우리에게 주께서 매주 강단을 통해서 주시는 메시지를요. 하나님의 언약의 말씀이에요. 붙들고 그리 되도록 기도하시기를 바랍니다. Yun din yung mensahe na binibigay sa atin sa pulpito. Ito ay pangako ng Diyos na dapat panghawakan at ipanalangin natin. 그러면 내 형편과 처지가 내 능력이 그걸 이룰 수 있는 게 아니고 하나님의 역사로 그 일이 그 언약이 이루어지는 거예요. Sa gayon, yung pangako o yung covenant ng Diyos, hindi sa sariling kakayahan natin o pagsisikap natin, kundi ayon sa pagkilos ng Diyos magaganap sa atin. 그 내용이 오늘 본문 37절에요. 나 주 여호와가 말하노라. 그래도 이스라엘 족속이 이와 같이 자기들에게 이루어지기를 위하여 내게 구하여야 할지라 그랬어요. Kaya nga, ito yung sasabi sa verse 37, ganito sabi ng Panginoong Diyos, bukod pa dito'y hahayaan ko ang sambahayan ni Israel na humiling sa akin. 이해가 안 되지만 믿을 수 없지만 하나님의 계획이 있고 약속이 있다. 그러면요. 그 언약 붙들고 기도할 책임인 사람에게 있다 그 말이야. Hindi man naiintindihan at hindi man ito mapaniwalaan, kundi nasa tao pa rin na ito ay panghawakan at ipanalangin. 근데 이 말씀은 어렵도다. 나하고 별 관계가 없도다. 내게는 지금 베라가 필요한데 그 베라에만 관심 돋고 있으면요. 그 사람은 하나님의 말씀과는 전혀 상관이 없는 거예요. Pero kung ang kaisipan ng tao, mahirap yung salita na yan o mensahe na yan, walang kinalaman sa akin, na kailangan ko ngayon pera. Yung tao na yun, walang kinalaman sa salita ng Diyos. 그러나 포로로 잡혀가서 아무런 희망이 없어요. 그래서 강가에 그 수로 작업을 하면서요. 이 수금을 그 나무에 매놓고 눈물로 이제 이 노래하고 그랬던 사람들인데요. 이 회당 운동을 통해서 70년 만에 하나님의 역사가 이루어지는 것 보세요. At kahit na sila ay mga bihag at tila wala ng pag-asa at sa kanilang pagluwa, umaawit sila doon sa tabi ng ilog. Ngunit in 70 years, sila ay pinanumbalik ng Diyos. 이게 바로 두 번째로 이스라엘 백성들을 회복시켜 주시겠다는 약속이에요. Ito yung point number 2. Ito yung pangako ng pagpapanumbalik sa bayan ni Israel. 세상에는 이런 일이 없습니다. 포로로 잡혀가서 노예되고 이제는 완전히 없어져 버린 나라인데 이게 어떻게 회복될 수가 있겠습니까? Parang wala pang ganito pangyayari sa kasaysayan ng mundo. Paanong in 70 years, sa mahabang panahon, naging bihag at ibinalik muli. 근데 오늘 본문 말씀은요. 회복된 가나안 땅에 정착할 회복된 이스라엘 백성에게 주시는 하나님의 은혜의 말씀이에요. Pero dito, makita natin sa mga talata na ang biyaya ng Diyos ay binigay sa mga bayang Israel na pinanumbalik niya na doon sa lupain ng Kanaan. 이스라엘의 고토 가나안 땅에 회복된다 불가능해요. 이스라엘 포로로 잡혀간 이스라엘들이 다 망했는데 회복된다 불가능해요. Ang mga Israelita na naging alipin o bihag na at ganoon din ang mga guho doon sa lupain ng Kanaan, parang imposible na ibalik pa muli. 근데 하나님이 회복시키겠다고 약속하셨어요. Pero pinangako ng Diyos na papanumbalikin niya to. 그러면 포로가 된 유다 백성을요. 가나안 땅으로 다시 돌아오게 하사 씻어주시고 새 마음을 주시고 그들 안에 성령이 내주하시고
특별한 백성이 되게 하시겠다고 구체적으로 약속하셨잖아요. Hindi detalyado yung sinabi ng Diyos na pangako niya na papanumbalikin niya muli ang mga naging bihag doon sa lupain na Kanaan. Sila'y hugasan, lilinisin, bibigyan ng bagong puso. At ang Banal Espiritu ay mananahan sa kanila, gagawin silang natatanging bayan ng Diyos. 이는 포로된 이스라엘이요. 도저히 불가능한 내용들이에요. Sa mga Israelita na naging bihag, napaka-imposible na mangyari ito. 오늘 우리에게도 마찬가지예요. Parang sa atin din ngayon. 나에 묶여 있잖아요. Tayo natali sa sarili natin, 가난에 묶여 sa 있잖아요. kahirapan, 질병에 묶여 있잖아요. sa sakit, 대인관계 갈등에 묶여 있잖아요. o sa relasyon sa ibang tao. 눈에 보여지는 모든 환경에 묶여 있잖아요. Sa mga bagay na nakikita sa paligid natin, natatali tayo sa mga to. 완전 묶이고 또 묶여 노예되어 있잖아요. At paulit-ulit natatali at tayo nagiging alipin. 근데 주님은 간단하게 말씀하셨습니다. Pero napakasimpleng sinabi ng Diyos. 진리를 알지니 진리가 너희를 자유케 하리라. Nalalaman yung katotohanan at ang katotohanan na magpapalaya sa inyo. 우리는 오직 그 진리 예수 그리스도를 구주로 모셨어요. At tinanggap na natin yung tanging katotohanan si Hesus Kristo. 이제 그리스도만 바라보면 되는 거예요. Ngayon, dapat lang tayong tumingin kay Kristo. 근데 그리스도만 바라보는 그 내용이 교회 강단을 통해서 매주 내게 주신 말씀 붙들고 거기서 기도 제목 찾아 내게 맡기신 전도 대상자들 사몬을 붙들고 섬기는 이 내용이에요. At ang nilalaman ng pagtingin lamang kay Kristo ay paghawak sa mensahe ng Diyos mula sa pulpito, hanapin mo yung prayer topic mo at yung today's evangelism mo. 그 일을 포로로 간 그 바벨론에서 지역지역에 모여 이루게 된 거예요. Ito yung nangyari o naisagawa ng mga nandoon na bihag sa Babylonia na nagkatipon. 옛날 북이스라엘의 포로로 잡혀간 사람들도 이스라엘과 뭐 조금이라도 연결이 된 사람들은요, 일단 5가정만 그 지역에 있어도요, 회당을 이렇게 이룰 수 있도록 하셨어요. Sa mga Israelita na kahit may 5 mga pamilya na nagkatipon, ay makita natin na bumuo sila doon sa sinagoga. 그때 이루어졌던 시작된 회당 운동은요, 지금도 핵심은 놓쳤지만 껍질은 지금도 계속되고 있어요. Itong synagogue movement na ito na sinimulan noon ay nagpapatuloy ngayon bagmat wala na yung pinaka nilalaman o diwa talaga nito, panlabas na lang. 이런 하나님의 역사는요, 그 당시 이스라엘에게만 국한되는 것이 아니에요. At ang pangako ng Diyos ay hindi lamang para sa bayang Israel. 아담 이후 지금까지 오고 오는 모든 세대 속에 하나님의 택한 백성들에게 계속되는 하나님의 구원 역사가 이거예요. Mula kay Edan hanggang ngayon, andun ang pangako ng Diyos ng kaligtasan. 굳은 마음을 제하고 내가 나의 주인 된 굳은 돌 같은 마음을 제하고 새 마음을 주시겠다고 하셨어요. Ito yung pangako ng Diyos sa bawat henerasyon at andun din na sinabi niya na aalisin niya yung puso na kasintigas ng bato at papalitan ng bagong puso. 이는 내 모든 문제 해결하셨다는 그리스도 언약 붙든 자에게 그리스도를 나의 구주로 영접한 자에게 성령께서 역사하심으로 이루어지는 새 생명으로의 거듭남입니다. Ang nangahawak kay Kristo na siyang solusyon sa lahat ng problema, sila ay ipapanganak na muli, magkakaroon ng bagong buhay at gaganapin ito ng banal na espiritu. 물론 성령으로 아니하고서는 구원의 길이 전도자를 통해서 전해지지도 않았겠지요. At of course, kung hindi sa pagkilos ng banal na espiritu, hindi makakapagpahayag ng ebanghelyo. 전해진 이 구원의 길을 듣고 성령으로 아니하고서는 믿어지지 않아요. O hindi mapapakinggan o sasampalatayanan ng tao kung hindi sa banal na espiritu. 그래서 성령으로 아니하고서는 예수를 그리스도로 고백하거나 구주로 모실 수가 없는 거예요. At hindi matatanggap ngayon ng tao na yon ang Panginoon Kristo kung hindi sa banal na espiritu. 그러나 성령께서 역사하시면요, 내게 전도자가 오게 돼 있고 구원의 길에 관한 말씀을 듣게 돼 있고 이게 깨달아지게 돼 있어요. Pero pag kumilos ang banal na espiritu, tatanggapin mo yung mensahe ng ebanghelyo, maiintindihan mo ito. 그래서 전도자는 기본적으로 그리스도의 군사가 되어 가는 거예요. Kaya nga pinaka-basic sa isang evangelist ng Diyos ay yung pagiging sundalo ng Diyos. 그럼 군사가 이 전도 대상자에게 이 말씀을 전하고 구원의 길로 데리고 나오려면요, 먼저 그 강한 자를 그리스도 이름으로 결박하고 구원의 길이 선포되어지는 거예요. At bilang sundalo na nagpapahayag ng daan ng kaligtasan, dapat natalian mo muna yung gawa ng kadiliman ng diablo doon sa tao na yon. 이게 우리에게 부여된 기본 영적 싸움입니다.
Ito yung pangunahin na spiritual na pakikipaglaban na tinalaga sa atin. 그러면 이 각 사람에게요. 복음 듣는 사람에게 정결케 되고자 하는 간절함과 그리스도의 복음이 이 나를 위한 것임이 깨달아지는 거예요. At sa bawat tumanggap sa Panginoon Kristo, magkakaroon sila ng pagkaunawa at lilinisin sila. 그럼 내 마음 밖에 서서 두들기시는 그리스도를 구주로 영접할 때, 모실 때 성령께서 사람의 핵심인 영의 주로 임하시며 이제 내 안에 그리스도 예수님의 성령께서 저는 임재하사 주관하시는 거예요. At kapag isa tayo tumanggap sa Panginoon Kristo na siyang kumakatok sa kanilang puso, abal ng Espiritu ay mananahan sa kanila. 이제 아담이 잃어버렸던 하나님의 형상이 회복되는 거예요. Babalik ng relasyon nila sa Diyos at ang larawan na nawala sa tao. 하나님과의 관계가 끊어져 원수된 관계가 다시 회복되어 자녀 관계로 회복되는 거예요. At mababago ngayon yung ugnayan natin na tila kaaway tayo ng Diyos, ngayon magiging mga anak na tayo ng Diyos. 여기에 거듭남인데 세 번째로 참된 거듭남, 참된 중생은 세 가지 증거가 있어요. At ikatlo, magkakaroon ng tunay na pagpanganak na muli. At may tatlong katibayan ito. 첫째로 하나님께서요, 우리의 죄를 드러내시고, 죄가 뭔지, 하나님께 반역하여 내가 나의 주인 되어버린구나. 요게 죄라는 사실을 깨닫고, 회개케 하사 그리스도를 구주로 모시게 하시고, 정결케 되는 은혜를 주시는 거예요. Una, inihayag ng Diyos sa atin yung mga kasalanan natin upang tayo magsisi na ang kasalanan ko pala naging Panginoon ako ng sarili ko at nais ng Diyos na ako ay tumanggap sa Panginoon Kristo at linisin ako. 방금 한 문장으로 말씀을 했는데도 불구하고 이 한 문장의 내용이요. 일반 대부분의 기독교가 지금 반 이상의 기독교가 이 말을 못 알아들어요. At ito napakasimple na isang pangungusap na ito, ngunit kalahating porsyento yata ng mga Kristiyano hindi maintindihan to. 근데 이 말이 아멘 되어지는 여러분은요. 이제 이 땅 살릴 하나님의 사람임을 확신하시기를 바랍니다. Pero kayo, na nakakaintindi at amen ang sagot nyo rito, may magkaroon kayo ng kasiguruduhan na gagamitin kayo ng Diyos. 그러면 본문 26절과 같이요. 마음의 변화가 일어나는 거예요. Katulad sa verse 26, ay magkakaroon ng pagbabago ng puso. 돌처럼 굳은 마음, 내가 나의 주인 된 마음이요. 이제는 변화되어져 그리스도가 나의 주인 되시고 그리스도의 말씀을 오직으로 붙들고자 하는 마음으로 변화되는 거예요. Yung matigas na puso na parang bato ay babaguhin at ito'y kikilala sa Panginoon Kristo. 그러면 25절과 같이요. 모든 더러운 것에서와 모든 우상을 섬김에서 변화되는 것입니다. Sa verse 25, mababago yung tao na yon mula sa lahat ng kanyang mga karumihan at sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. 그러면 두 번째로요. 본문 26절과 27절에 이제 두 번 반복되어 나오는 말씀처럼 내 신을, 하나님의 신을, 성령을 너희 속에 두겠다. I'll put my spirit within you. At sa verse 26 at 27, dalawang beses inulit dito, mga katagang, ilalagay ko ang aking spirito sa iyo. 그러면 내가 나의 주인이 아니라 주 예수 그리스도의 성령이, 아버지 하나님의 성령이 내주하시는 은혜로 중생의 증거가 나타나는 거예요. Sa gayon, hindi na tayo yung nananahan sa sarili natin, kundi yung katibayan ng pagpapanibagong buhay ay ang spirito na ng Diyos ang mga nananahan sa atin. 여러분, 내가 나를 주관할 수 있는 사람은 아무도 없어요. Walang tao na makakontrol ng sarili niya. 내가 나의 주인 된 사람은 100% 마귀가 나를 주관해요. 100% ang diablo yung kumokontrol sa tao. 그러나 주 예수 그리스도를 구주로 영접하여 성삼위 하나님의 성령이 내주하시는 은혜로 이제는 하나님이 나를 주관하시며 하나님의 역사가 나타나는 거예요. Ngunit kung tinanggap na natin ang Panginoon Kristo, napatawad na ating mga kasalanan at ang Banal na Espiritu ay nananahan na sa atin ang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. 그래서 누구든지 예수 그리스도를 구주로 영접하여 예수 그리스도의 피로 제사함을 받고 예수 그리스도를 구주로 모시고 따르는 사람은요. 이제 우리 영 안에 육, 혼, 영 아닙니까? 이 영 안에 성령이 내주하시게 되는 거예요. At yung physical natin, yung ating espiritu, lahat ng ito ay magkakaroon ng pagpapanumbalik. 그러면 나는 성령의 사람이요, 그리스도의 사람이요, 하나님의 사람이 된 거예요. Maging tauhan ka ngayon ng Banal na Espiritu ni Kristo ng Diyos. 그러면 성령이 내주하시는 사람은요, 이제 내가 나의 주인이 아니에요. 27절과 같이 하나님의 말씀을 따라 인생길을 걸어가는 거예요. At ang isang taong pinananahanan ng Banal na Espiritu ng Diyos, hindi na Panginoon ng sarili niya.
Ngunit ang salita na ng Diyos yung gumagabay sa puso niya. 내게 주신 하나님의 말씀을 마음에 두고 사는 거예요. At ang puso niya ay nakatalaga na sa salita ng Diyos. 그러면서 모든 이 언행을 말하는 거나 행하는 것을 말씀대로 행하는 거예요. Kaya anumang pagkilos na gagawin niya o sasabihin niya ayon sa salita ng Diyos. 그래서 walk, keep, do를 말씀대로 말씀 따라 하게 되는 거예요. At sa lahat ng bagay ayon sa salita ng Diyos ay gagawin mo. 이게 말씀이신 하나님을 모시고 사는 자의 기본입니다. Ito'y pangunahin sa isang tao na namumuhay kasama ang Diyos na siyang salita. 이렇게 살지 않고요. 내 마음대로 내 속에 있는 옳은 대로 살면요. 내주하시는 성령께서 근심하는 거예요. Pero kung namumuhay ka na parang ikaw yung tama, ang banal na spirito ngayon ay pinipighati mo. 성령을 근심케 하면요. 되는 일이 없습니다. At kung mangyari yun, walang magandang bagay na resulta. 그래서 말씀이 잘 이해 안 되더라도 제목이라도 붙더라 그 말이에요. Kaya kahit hindi mo siya maintindihan yung mensahe ng Diyos, kahit yung title nito, panghawakan mo. 그러면 성령께서 깨닫게 하시고 붙들게 하세요. Sa gayon, ipapaunawa sa'yo ng banal na spirito at panghahawakan mo to. 근데 제일 쉬운 삶이 주 예수 그리스도 붙들고 사모의 삶을 사는 거예요. Yung pinakamadaling buhay panghawakan si Kristo at ang 3 days. 그러면 세 번째로 참된 중생은요. 28절과 같이 하나님과의 새로운 관계가 이제 누려지는 거예요. At ikatlo, yung tunay na pagpanganak na muli o bagong buhay sa verse 28 ay pagkakaroon ng bagong relasyon sa Diyos. 그럼 내가 너희 열조에게 준 땅에 너희가 거하며 너희는 내 백성이 되고 나는 너희 하나님이 되리라. 얼마나 어마어마한 비밀입니까? Sabi doon ay, kayo maninirahan sa lupaing ibinigay ko sa inyong mga ninuno, magiging aking bayan kayo, at ako'y magiging inyong Diyos. Gaano kadakila itong sikreto na to? 이 하나님 나라의 확산을 위해서 이제 나는 그리스도의 군사되어 세계복음화를 위해 쓰임 받는 거예요. Para sa pagpapalaganap ng kaharian ng Diyos at pag-ebanghelyo ng mundo, tayo itiniligan ng Diyos bilang kanyang mga hukbo. 내게 주어진 일이요. 카펜터든 마손이든 뭐 그냥 무슨 일을 하든 나는 그리스도의 군사로 그 내게 주어진 이 삶의 일의 현장이 내 사역지가 되는 거예요. Mason ka man o karapintero ka man, anumang bagay na gawin mo, ito ay para sa gawain ng Diyos at itinalaga ka niya sa lugar na yun. 이게 돈 벌기 위해 사는 게 아니고 말씀 붙들고 세계복음 하는데 내게 맡겨진 그 현장이 바로 내 삶의 터전이에요. Kaya yung kinalalagyan mo lugar, hindi lang para sa pagitan ng pera, kundi para ganapin doon yung gawain ng Diyos. 이를 위해서요. 하나님께서는 400년 노예되어 있는 이스라엘을 출애굽시켜서 막바로 여호와의 군대라고 말씀하셨어요. Kaya ito rin yung dahilan na yung for 400 years, maigit na naging alipin, nilabas ng Diyos sa Ehipto, nagkaroon ng Exodo. 한번 따라하십시다. 하나님의 은혜로 우리는 그리스도의 군사가 되었습니다. As in, tinawag na hukbo ng Diyos. Sabihin din natin na sa biyaya ng Diyos, tayo ay naging mga sundalo ng Diyos. 할렐루야. Amen. 그러면 오늘의 결론. 해당 운동을 통한 종교 개혁이 이루어지며 회복의 역사가 이루어지는 거예요. At sa ating conclusion, yung kasaysayan ng religious reformation, pagpapanumbalik ng synagogue movement. 여러분 자신에게 세 가지 질문을 던져보시기를 바랍니다. Ating itanong ang tatlong katanungan sa sarili natin. 첫째, 나는 내적으로나 외적으로나 정결함을 입은 존재가 맞습니까? Una sa lahat, talagang nalinis na ba ako sa loob at labas? 예수께서 내 모든 죄를 대신하여 십자가에 못 박혀 죽으셨으므로 나는 그리스도의 사람이 된 거요, 정결한 존재가 된 거예요. At kung tunay nga pa ni Kristo na napako sa krus, tinapos ng lahat, tayo ay nilinis na ng Diyos. 그러면 두 번째로 내 안에 계신 성령님이 내주하시고 하나님의 말씀을 즐거워하며 나는 말씀대로 행하고 살아가고 있습니까? At ikalawang tanong, ang banal na Espiritu nga ba'y nananahan sa akin at may kagalakan ba ako sa paghawak, pamumuhay sa salita ng Diyos? 중요한 내용이에요. Ito yung mahalaga. 세 번째로 나는 하나님을 사랑하고 하나님과 항상 함께하며 특별한 백성으로 살아가고 있는가? At ikatlong tanong, talaga bang iniibig ko ang Diyos? Nakipagkasundo na ba ako sa Diyos? At namumuhay ba ako bilang natatanging tauhan ng Diyos? 이 세 가지 질문에 대해서요. 기쁨으로 아멘, 예스
라고 대답할 수 있어야 되는데요. 그게 maybe, I'm not sure, 뭐 그러면요. 아직 거듭나지 못하고 내가 나의 주인 되어 사는 사람이 맞아요. Dapat ang sagot natin dito ay may kagalakan na amen o yes. Ngunit kung hindi, kung baka o hindi tayo sigurado, ibig sabihin hindi pa tayo pinanganak ng muli o nagkaroon ng bagong buhay. 그럼 구원의 길 메시지를 내가 읽으면서라도, 왜냐하면 파스토를 통해서라도 내가 구원의 길 메시지를 다시 받고 예수 그리스도를 구주로 영접하는 일이 또 새로 시작돼야 돼요. Eh, dapat na simulan mo muli, basahin mo yung daan ng kaligtasan o i-share sa iyo ng pastor at muli kagalakan na tumagka sa Panginoon. 왜냐하면 우리 각 사람에게 구원받을 수 있는 기회로 주어진 육신의 삶이요. 언제 끝이 올지 몰라요. Dahil itong physical na buhay na siyang tanging pagkakataon para tumagap tayo sa Panginoon, hindi natin alam kailan ito matatapos. 나하고 초등학교 같이 다니는 사람들요. 대부분 먼저 죽은 사람들 많아요. Yung mga naging kaklase ko noon sa elementarya, halos lahat nangamatay na. 그래서 당신은 거듭났습니까? 이 질문은요. 대단히 중요한 질문이에요. Kaya mahalagang itanong natin sa sarili natin, pinanganak na ba tayong muli? 왜냐하면 거듭나지 않았으면요. 천국에 들어갈 수 없고 주인으로 섬기고 있는 마귀 따라 지옥 갈 수밖에 없기 때문이에요. Kung di pa tayo pinanganak na muli, hindi tayo makapapasok sa langit, wala tayong pagpipilian ko di sa impyerno kasama ng diablo. 우리 인간은 스스로 제 문제를 해결할 수 없고 스스로 거듭날 수 없어요. Sa sariling pagsisikap ng tao, hindi niya kayang ipanganak na muli. 하지만 성경과 전도자를 통해서요. 구원의 길을 소개받고 그 길로 들어설 수 있는 거예요. Sa pamamagitan ng Biblia at ng mga evangelists ay may papakilala sa atin ang daan ng kaligtasan. 그러면 전도자는 명심하세요. 바로 그 대상자가 전도받지 못하도록 방해하는 흑암이 분명히 멱살을 잡고 있어요. 그래서 그 흑암을 먼저 계속 결박하며 그를 그 강한 자를 먼저 결박한 다음에야 그를 불러올 수가 있는 거예요. Bilang mga evangelists, tandaan natin yung mga panalangin nating ebanghelyo. May kapangyarihan ng kadiliman na humahadlang sa mga tao na ito, dapat talian muna natin yung malakas na tao na ito. 내가 말 잘해서 설득하는 게 아니에요. At hindi sa tatanggap yung tao dahil magaling kang mangaral. 나는 그리스도의 군사로 승리하신 주님의 깃발을 거기다 꼽는 거예요. Ngunit ikaw ay sundalo na ni Kristo at dala mo na yung bandera ng katagumpayan ng Diyos. 그러면 우리의 모든 문제 해결하시고 나를 부르시는 예수 그리스도를 구주로 모시면요. 성령께서 역사하시고 새 생명을 얻는 역사가 일어나는 거예요. At ang Panginoon Kristo na siyang tinanggap natin sa ating buhay, kasama natin at tayo binigyan ng panibagong buhay. 잘 들으세요. 내 모든 문제를 대신 지시고 십자가에 못 박혀 대속 죽음을 죽으시고 사흘 만에 부활하사 지금도 살아계신 예수께서 계시록 3장 20절의 말씀을 우리에게 하고 계세요. Ang Panginoon Kristo nilutas na lahat ng problema natin sa krus, muli siyang nabuhay at ngayon kumakatok siya sa pintuan ng ating puso. 이게 굿뉴스의 핵심입니다. Ito yung sentro ng mabuting balita. 볼지어다 내가 네 마음문 밖에 서서 두드려노니 너는 내 음성을 듣고 그 문을 열면 내가 그에게로 들어가 그로 더불어 먹고 그는 나로 더불어 먹으리라. Ako'y nasa labas ng pinto at tumutok-tok, sino mang dirinig ng aking tinig at ako'y pagbubuksan, ako'y isa sa kanya at makakasalo niya ako sa apat. 전도자를 통해서 이 예수님의 음성을 듣고 마음문을 열고 예수 그리스도를 나의 구주로 영접하여 모시면 사면 복권 받고 하나님의 자녀된 신분과 권세가 주어지며 그게 거듭나는 거예요. Dapat napapakinggan natin ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng evangelist ng Diyos at tanggapin natin ang Panginoon Kristo bilang Panginoon tagapagligtas natin. Magkakaroon tayo ngayon ng bagong buhay. 이게 하나님을 통해 이 일이 이루어지는 거예요. At ang gawain ng Diyos ay mangyayari sa atin. 그래 어렵지도 않고 쉽지도 않아요. Hindi ito mahirap o madali. 이스라엘은 성경의 핵심 언약인 그리스도를 구주로 모시고 누리며 전 세계에 이 구원의 길이신 예수 그리스도의 증인이 되도록 세움받은 민족이었어요. Ang bayang Israel ay tinalaga para ipatotoo si Kristo ang daan ng kaligtasan sa buong mundo. 그러나요, 그들은 그리스도 언약을 제대로 붙들지 못했어요. Pero hindi nila nagawang panghawakan ito. 왜 인간은 꼭 예수 그리스도를 믿어야 되는가? 몰라. Hindi nila alam bakit kailangan manampalataya ng Diyos kay Hesus Kristo. 예수 그리스도 믿는다는 게 뭔가? 몰라. Hindi nila alam ano bang ibig sabihin ng pagsampalataya kay Hesus Kristo. 그러면 아무것도 모르는 거예요. Wala silang anumang nalalaman. 그러면서 이스라엘로 자기들만 뭐 택한 백성이요 뭐 이러니까요. 세례 요한이 이 독사의 자식들아 이 돌들로도 아브라함의 자녀로 만들 수가 있다 이 사람들아. As mga 욕을 먹었어요. Israelita na ito nagsasabi na
wala pagsampalataya sa kaligtasan. Sabi nga sa kanila ni Juan Bautista na sila ay lahi ng mga ulupong na maging ang mga bato ay kayang gawing mga lipi ni Abraham. 세례 요한의 회개 세례를 듣고 회개 세례를 받은 사람들이요. 그리스도께 와서 제자된 사람이 많았어요. Napakarami ng mga naging tagasunod ni Juan na taga-Bautista at tumanggap sila ng bagong buhay. 근데 그 대열에 못 들어온 자들은요. 아무리 이스라엘이라도 노예되고 포로되고 석국되고 유리방황하다가 인종 청소당하고 지금도 이스라엘이 있는 곳은 문제가 많아요. Pero sa mga Israelita, marami sa kanila yung naging alipin, bihag, mga pinagkalat sa iba't ibang panig ng mundo, iba minasakar pa, at hanggang ngayon, saan nandoon ng mga Hudyo, nagdudulot sila ng problema. 그래 이스라엘의 역사가 전부 고난의 역사예요. Yung kasaysayan ng Israel ay puro kahirapan. 오늘 우리에게 그걸 보이시는 것은 반면 교사로 삼고 너희는 오직 그리스도, 오직 세계복음화에 방향 맞추고 살아는 거예요. At pinakikita ito sa atin ngayon para maging tagapagturo sa atin, ang maging konklusyon natin, tanging si Kristo at tanging pag-eebanghelyo. 그러나 그 이스라엘을 통해서요, 이 성경이 오늘 우리의 손에까지 전수되었어요. At ngayon, ang kabuuan ng Biblia ay nasa ating mga kamay. 그리스도 예수께서 그들을 통해서 초림하셨어요. At ang Panginoon Kristo ay dumating sa unang pagkakataon. 초대교회 역사가 그들을 통해서 At 시작되었어요. nagsimula yung kasaysayan ng unang iglesia. 그래서 우리는 지금도 복음의 거침돌 노릇을 하고 있는 이스라엘이지만 그들을 위해서 기도하는 거예요. At bagamat ito yung kalagayan ng mga Israelita, ay dapat na ipanalangin sila. 여러분 그리스도 안에서 이제 이 참 어려운 삶을 살았던 이스라엘을 반면교사로 삼고 오직 그리스도를 담내시기를 바랍니다. At nawa tunay nga na maging salamin at tagapagturo sa atin yung kasaysayan ng Israel, magkaroon lang tayo ng conclusion tanging kay Kristo. 그럼 오직 그리스도를 담내면요, 오직 전도와 선교의 방향이 맞춰지는 거예요. At kung may kasagutan tayo o conclusion na kay Kristo, ang direksyon natin tayong pag-eebanghelyo at pagmimisyon. 그 기본이 사모놀입니다. At yung pangunahin dito ay yung 3 days. 사모를 붙들고 항상 승리하는 그리스도의 군사 되시기를 주의 이름으로 축원합니다. At pinagpapalo kayo sa pangalan ng Panginoon, pangwakan natin yung 3 days, maging mga matagumpay tayo na sundalo ni Kristo. 기도하십시다. Manalangin tayo. 절망 속에 빠진 이스라엘의 회복의 약속을 오늘 에스겔서를 통해서 보여주심을 감사합니다. O Diyos, salamat po. Pinakita niyo sa amin sa aklat ng Ezekiel yung pangako ng pagpapanumbalik sa mga Israelita na nahulog sa kapighatian. 우리는 그 이스라엘보다 더더욱 절망 중에 절망 속에 있었던 자나 하나님의 은혜로 이 복음 깨닫고 그리스도의 사람이 되어 이 자리에 서게 하심을 감사합니다. Salamat po. Mas matindi ba yung kalagayan namin sa mga Israelita? Hinayaan mo kami na magkaroon ng pagkakataong manampalataya sa ito tumanggap sa iyo. 오랜 세월 나중심으로 체질화된 우리의 모든 예체질을 온전히 바꿔서 그리스도로 담나게 하옵소서. Dami lumang pagkatao sa mahabang panahon ay nasa sa amin, ay baguhin mo po ito, Panginoon, ng bagong buhay na kay Kristo. 이제는 오직 그리스도, 오직 세계복음화에 방향 맞추고 사모노를 굳게 붙드는 삶이 되게 하여 주옵소서. Kaya yung panghawakan naming matibay yung 3 days at mamuhay kami sa conclusion na tanging si Kristo at tanging pag-ebanghelyo. 그리하여 모든 것 회복의 축복이 있게 하시고 그리스도의 군사로 승리의 깃발을 날마다 꽂아나갈 수 있는 저희들 되게 하옵소서. At ang pagpapala ng pagpapanumbalik mula kay Kristo ay maranasan namin, dali namin lagi ang matagumpay na bandera ng Panginoon. 우리 구 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Kristo. 아멘. Amen.